May gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong Powerhouse meeting. Mao ni ang atong mapadayonon gayud nga pagsangkap sa matag usa uban lagi sa paghandom nga ang tanan makahimo gyud sa pag-abanti sa pagbuhat sa pananaon nga gihatag sa Ginoo kanato sa pagkabigo kalag ug paghimo kanilang tinun-an. Bago pa lang nato nahuman ang atong series of studies about the keys to double acceleration. In fact, it was concluded last week sa ato ang mensahe nga kinahanglan tabukon na gid nato. Para ni adtong naghuna-huna pa nga unsay buhaton, karon na ato nang buhaton ang pagtabok aron makaabante na tanan sa atong mga buluhaton. So actually daghan gyud kaayo ang mga posible nga konsiderasyon nga atong tagaag pagtagad aron gyud ta makaabante. Kaya lang kinahanglan muhimo na puta sa bag-ong serye sa atong pagtuon aron ato pod makita ang ubang anggulo sa atong kinabuhi isip mga alagad sa Dios. Wala nga sa karon gaandam pa ta sa atong posible nga series of study further, no? Nga pagsangkap nato. So for now ako sang idalit sa inyo kadtong usa ka pagwali nga atong nahimo adto ning usa sa encounter weekend nga atong napahitabo atong niagi pagtuig. Unya kini nga pagpadayag akong pagampo nga magpahinumdom gyud kanato. Tungod kay importante kini nga kabahin para makaabante gayud ang atong kinabuhi. So I would like to encourage everyone to open our hearts and let us allow the Lord to speak to us in a very powerful way. And may the Lord bless you as we listen to the Word of God. This I pray in Jesus' name. Amen. Today, I would like to share to you about the greatest crossover in life. Ang pinakadako nga pagtabok sa atong mga kinabuhi. Kabalo mo, daghan kaayong Kristohanon karon miungot. Daghan kaayong Kristohanon karon nga ang naalang sa ilaha ang pagtuo sa Ginoo. Pero ang pagtuo nga ilang nahuptan dili mo salir. Kung imo silang tanawon sa ilang kinabuhi, matag adlaw, kung tuwa sila sa palengke, ang ilang batasan o gawi, pareha gyapon sa mga tao nga wala na kaila sa Ginoo. Daghang mga Kristiyano hangtod karon dili minsahi ang ilang kinabuhi ngadto sa uban. Dili makita sa ilang kinabuhi ang kausaban nga gihimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili makita kanila ang himaya sa Dios. Mao na nga daghang Kristiyano karon imbis mahimo siyang kabahin sa pagpalapad sa gingharian sa Ginoo, nahimo siyang problema sa gingharian sa Dios. Mao ni ang rason nga nung daghang kasimbahanan wala ga lambo, daghang simbahanan wala ga tubo. Tungod kay daghang Kristohanon wala makatabok sumala sa tinguha sa Ginoo. That's why today I believe this is the day that all of us will receive a revelation that will enhance our spirit so that we can cross over from being a simple person to become a very useful person in the kingdom of God. So, let me read to you Mark chapter 4. Magsugod ta sa verse 35. Diri na to gikuha ang ato ang tema, the greatest crossover in life. Ang pinakadako, pinakaimportante,
pinakamahinungdanon nga pagtabok sa imong kinabuhi. Hallelujah. So verse 35, as the evening came, Jesus said to his disciples, let us cross to the other side of the lake. Cross over. So abang translation sa NIV, let us cross over to the other side of the lake. So diha na ito gikuha ang word, cross over. Verse 36, so they took Jesus, the disciples, took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon, a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind. He rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. Then, he asked to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Verse 41, the disciples were absolutely terrified. And they asked themselves, "Who really is this man? Even the wave obey him." This is the word of the Lord. Kung atong subayon pa kayo ang story, mao ni ang panahon nga sa tibok adlaw ang Ginoo gatudlo sa iyang mga disciple sa pulong sa Dios in tiro adlaw. No? Prior to this story, makita na to diya that Jesus was sharing to his disciples different kinds of parables. And those parables are about the kingdom of God. No? Jesus loved to use parables. Nganong sambingay man ang ganahan kanya gamiton. Tungod kay ang sambingay, istorya kini nga common kaayo sa atong kinabuhi. Is good siya about farm, about fishing, no? About business. Common kaayo sa atong kinabuhi, ginaisgutan niya, pero dunay espirituhanon nga mga mensahe. Mao nang gagamit siya sambingay or parables, kay dali lang nato makita, dali nato masabtan. Pananglit lang yun siya, ang kingdom sa Ginoo, mura siyang tao nga nagtanom. Ang ubang liso, to nahog sa batuan. Ang uban sa sapinitan. Ang uban dito sa, ang uban nga to sa karsada. Ang utan ng disciple, unsay buti pasabot, ang mga binhi, mo na ang pulong sa Ginoo. Nga gitanom nga to sa kasing-kasing sa mga tao. Pero ang uban, bagtak. Ang uban, batuon. Ang uban, punog kabalaka mo na. Dili magpulos ang mga pulong nga nabutang sa ilang kinabuhi. Pero ang binhi nga nabutang sa good ground, muturok siya, mamunga siya maayo. So, ga-explain ni Jesus. Muna nga, gagamit si Jesus og sambingay, aron kadtong mga interesado lang nga mga tao, nga gusto makakaton, mao'y mangutana sa iyaha, mahitungod sabot ipasabot ni ini. Kay kasagaran sa mga tao sa unang panahon, ganahan lang sila maminaw, pero wala gyud sila interes nga makasabot ni ini. That's why, throughout the day, power kayo ang Bible study ni Jesus sa iyang disciples. Daghan kayo nga mga pulong sa Dios ang ilang naisgutan throughout the day. Pero, walay usa sa disipulo nga naghandom sa ilang kasing-kasing kung unsa ilang buhaton, human sila nakadungog sa mga pulong sa Dios.
Unya nakita sa atong Ginoo Kristo nga ngayang mga disciple daghan na kaayo og nadungog kalabot sa pulong sa Dios. Apan walay usa sa ilaha nga nagtinguha kung unsa ilang buhaton human sila nakapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Parihagod sa daghang kayong Kristiyano karon nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Daghan ng tao, Pilipinas, dili lisod papaminawon ang mga Pilipino sa pulong sa Ginoo. Kay daghan na, labi na karon, daghan ng Pilipino nga ganahan maminaw sa Bible tungod sa pandemic. Pero dili daghang Pilipino nga ganahan maminaw sa Bible na ay pangandoy sa pagbuhat niini human sila nakadungog sa mensahe. Mao na nga nakita ni sa Ginoo sa una pa. Mao na nga tungod kay daghan sa ilaha sa mga disipulo, malipay lang maminaw sa wali ni Jesus. Niabot sa kasing-kasing sa Ginoo. Nga gusto niya ang iyang mga disipulo muangat nga dili sila moungot sa pagpamati ra sa pulong sa Ginoo, kundili muangat sila labaw kaysa pagpaminaw ra. So the Lord Jesus Christ in verse 35, nag-order siya sa iyang mga disciple nga nagkanayon, let us cross over to the other side. So wala kabalong disciple unsay naasaw na huna sa Ginoo. Ang nasaw na huna sa Ginoo nga ang iyang mga disipulo dili moungot sa level nga igo lang mamati sa pulong sa Dios, kundi mo angat sila, makatabok sila ngadto sa pagtuman na niini. Are you following? Are you following? So, ingon si Jesus, let us cross over to the other side. Kay gusto ni Jesus, kay nakahuman na sila pamati sa pulong sa Ginoo tibok nga adlaw, gusto ni Jesus nga makakaton sila sa pag-apply sa ilang napamatian. Ma-apply ang ilang nadunggan. Mao tong gipatabok niya sa pikas tampi ang mga disipulo para tagaan silang avenue nga ma-apply ang word nga ilang nadawat. Gusto ni Jesus nga makasinati ang iyang tanang disipulo sa pinakadako nga pagtabok sa kinabuhi. Unsa na? It is when you do what you know. Ang pinakadako nga pagtabok sa atong kinabuhi mao ang pagbuhat sa atong napaminawan. Daghang mga tao nakadungog sa wali, yes. Kada Domingo maminag wali. Pero walay pangandoy sa pagbuhat niini. Ako man na, pastor, many of us, we only love to listen to the Word of God. Pag ganahan ta, labi nag ang isgutan, gugma sa Ginoo, pagpasaylo, ganahan ta. Pero kung palawom na gani ang Ginoo, magseryoso na siya about discipleship, about surrender, about forgiveness, about loyalty, about making Jesus the Lord. Daghan ng Kristiyano mingon, kamo nalay padayon, diri na lang ko. Kay gusto na ko, ako'y magbuot sa akong kaugalingon. That's why, so many Christians, even until today, gaungot sa level nga iguratig pamati, pero walay pangandoy nga mobuhat sa mensahe nga iyang nabati. In the heart of God, gusto niya nga dili ka magpabiling nga tigpamati lang. Gusto niya nga moangat ka, makatabok ka sa sunod nga level. Mao ang pagbuhat sa imong nasabtan. Amen? Amen? So the greatest crossover that I want to share to you is when you learn to do what you know. Hallelujah.
Gikan pa sa karaan, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, inani na ang kahimtang sa mga disipulo ug sa daghang mga Kristiyano sa unang panahon. They just enjoy in listening to the Word of God, but they are not willing to do it. That's why this kind of Christian becomes the greatest problem in many churches today. Ang Kristohanon nga niungot sa pagpamati ra sa pulong sa Ginoo, pero walay pangandoy sa pagbuhat niini, nahimo silang problema sa gingharian sa Ginoo. Tungod kay dili sila nagaabante, dili sila makatabok. All they want is to come to church, listen to the word, and go home. Forget it. Balik na po sunod Domingo. They come to church, listen to the preaching, then go home, doing nothing. Balik na po sunod Domingo, listen to the Word of God, and go home, doing nothing. These people are just spectators. They are not participator of what God wanted to do in His kingdom. Why they are just spectator? Because they are master of looking unto what other people are doing. Because they themselves do not do what they know. Think about that. Mauna nga, kini nga mga Kristiyano, nahimo siyang problema sa simbahan karon, sa daghang simbahan. Tungod kay dili sila gaabante. Ang ilang gusto lang mamati sa pulong sa Ginoo para ma-bless ang ilang heart. But they do not do anything according to what they had heard from the Word of God. Munang nahimo lang silang spectator. In many churches today, daghang mga membro sa kasimbahanan, spectator lang. Muna ang pastor, mautas pirmi. Gihubak na lang ang pastor kay siya gitrabaho sa tanang trabaho. While ang mga miyembro, muadto lang simbahan para maglingkod. Naka-arrange ng bangko, napasinaw na ang salog, naandar ng aircon, natrapuhan ng mga lamisa, unya muadto na lang sila kay mulingkod sa simbahan. Mauna yang ginahimo for many long years. Unya, he call himself Christian. Unya, mangandoy ra ba siya mo adtog langit? Unsaon man. Kung kita, dili makatabok. Kung kita moungot sa pagpamati lang, unya, wala nagabuhat sa atong nasabtan. That's why this morning, I believe with all my heart that this is the beginning of our breakthrough. Hallelujah. This is the beginning of the new things that God is about to do upon you, upon your life, upon your ministry. Why? Because when you begin to step forward, kumusugod kag lakang, muhawa ka sa pagpamati ra, unya mulakang naka sa pagbuhat sa imong napamatian, mausab ang level sa imong kinabuhi. Hallelujah. Amen. And you will become not just an spectator. You will begin to participate what God is about to do. And that's what God is looking today. Gapangita ang Ginoo sa mga tao nga di lang igo mamati, kundili nagabuhat sa matag sugo sa Ginoo. Amen. And I believe many of us here, we have received the Word of God many times. Some as a disciple, the whole day, Jesus was preaching to them. Oh, kining disciple, the whole day, they listen to the Word of God. Kita, many of us are years after years natang namati sa pulong sa Ginoo. Pero miungot ta, diha lang sa pagpamati. Wala pa ta nakatabok ngadto sa pagbuhat na sa atong napamatian. Mao na nga kining mga Kristiyano nga spectator lang
Gatanaw lang sila sa ginabuhat sa uban. Kaya ang uban, gabanti sila, kay nagbuhat na sila og sugod sa ilang napaminawan. Samantalang siya, nag-expect lang siya, gatanaw lang siya sa gibuhat sa uban. God wanted us to become a participator of what God wanted us to do. What He wanted to do to us. Are you following? So, ang pagpamati ra, ug wala nang abuhat sa pulong sa Ginoo, problema siya sa daghang kasimbahanan. Unsang problema? The problem of not doing what we know. That's why today, God wanted us to understand that the reason He chose us is to make us more productive in life. Ngunang gusto ni Lord, nga di ta magpabilin, nga expectator lang, gatanaw lang, nga atong gusto maminaw lang, o niya wala nagabuhat. Gusto ni Lord, nga atong kinabuhi, makatabok sa pikas tampi. Amen. If you want the blessings of God, if you want the presence of God in your life, if you want God to make you a channel of salvation to your family at to your neighbors, kung gusto ka nga gamito ni Lord, kung gusto ka nga mahimong latayan ni Lord sa iyang gahom, be a doer of the word. Amen. Hallelujah. So if we want to become an asset in the kingdom of God, we need to understand our need to cross over from knowing to doing. Amen. Ingnay mong katapat, Brad, panahon na nato ning manabok sa pagpamati ngadto sa pagbuhat na. Ingnay mong katapat na. Come on. Come on. Ingna tong saluyo ni mo ina Brad. Panahon na nato nga di lang ta maminaw, mobuhat na ta sa pulong sa Ginoo. Inang saluyo ni mo, saluyo. Sige, dasiga siya. Dasiga siya. Ina Brad, ikaw ako gisulod ikaw. Ayaw na pag-ungot sa level nga mamati na ka, pagbuhat na. Ana. Sa kilid nimo, kilid. Ingna, sister, ikaw akong gisultihan. Ayaw ungot sa pagpamati ra, buhat na. Amen. So nadasig na ta? Kinahanglan pa ba explain ako ni siya? Kinahanglan, okay. Salamat sa suggestion. So, if there is something that we need to understand today, is our need to cross over from knowing to doing. Why? Nganong kinahanglan man ta makatabok gikan sa pagpamati ra ngadto sa pagbuhat na sa pulong sa Ginoo? Nganong kinahanglan man ta motabok? First reason, unang rason, because knowing alone the Word of God, knowing alone the Word of God is self-deception. Paminaw. Nganong kinahanglan man ta motabok gikan sa pagpamati ngadto sa pagbuhat na? Tungod kay ang pagkahibalo lang sa pulong sa Ginoo pag-ilad ra sa atong kaugalingon. Grabe na nga power, pastora. Nga idea. James 1:22. Ingon ang Bible. James 1:22. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Nakita na to? Binisaya, siya, ayaw limbungi,
ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. What God wants us to understand today in this verse is that knowing alone the Word of God is a self-deception. Kung igo ra katig pamati, kung igo ra katig paminaw, bisan pag nakasabot ka sa imong napaminawan nga pulong sa Ginoo, pero diha ra ka kutob, giilad nimo ang imong kaugalingon. Ngunit ingon ng Bible, do not deceive yourself by just merely listening to the word. Do what it says. Muna nga, kung ikaw gusto ra ka maminaw, unya pagawas mo sa simbahan, gikalimtan na nimo ang imong napaminawan. Giilad nimo imong kaugalingon. Gahaga kalag anhi. Gagasto pa kag pamiliti. Unya ang imong nadunggan nga milagro unta to para sa imong kinabuhi, imurag gikalimtan. Kasayang sa daghang wali nga imong nadungog. Unya wala ka nangandoy nga kini mahitabo sa imong kinabuhi. Gausi ka lang, pila na katuig nimong balik-balik sa simbahan. Unya inani ra nga atong kahimtang. Layok ta kaayo kung ikumpara sa dakong plano sa Ginoo para sa atong kinabuhi. That's why Jesus in His heart, gusto niya nga dili mo ungot ang mga disipulo sa libil nga igo lang maminaw. Dili gusto ni Jesus nga ang ilang enjoyment sa pagpaminaw ra, unta mag-enjoy sila sa pagbuhat nini. Kay kung igo ra ta maminaw, kung sa ingon sa James 1:22, giilad na nato ang atong sarili. Makatawa ko every time I read this verse. Kay, kanabitong, giilad nato atong sarili. Di na ako ma-imagine ba, nga kita mismo mahimo nato na sa atong kaugalingon. Kanang ubang tao, nga hawd kay mangilad, mailad yun ta. Na mga tao nga talented kayo sa buhat sa yawa. Maay ka mangilad ba? Unya, kita po din taon nga in good faith, tinaro nga atos kinabuhi. No? Wa tagahuna-huna nga mangingilad siya. Mailad yun ta. Pero madawat na to na nga kahimtang nga nailad ta usahay sa uban. Ang din ako madawat nga kahimtang kanang ako muilad sa akong kaugalingon. Naabay na naa. Kanus aman, ikaw muilad sa imong kaugalingon. James 1:22, ibutang sa ingon ng James 1:22, kanus aman nga ikaw makailad sa imong kaugalingon. Kung igo ra ka maminaw, dili mo buhat sa pulong sa Ginoo. Tanawang verse. And this is a sad fact. Muna ang goal nga kamaturan. Many Christians today, they pretend that they are okay. Ini katubang nimo, kumusta Brad? Okay kayo. Okay kayo. Praise the Lord kayo. Halawa. Pero dugay na kay siyang niungot sa pagpamati ra. Wala ga-improve ang iyang spirituality. Wala ga-improve ang iyang relationship kay God. Why? Igo lang siya tagpamati. For many long years, giilad na niya ang iyang kaugalingon. Kay wala siya nagbuhat sa iyang napaminawan. You know what? When you and I begin to do the Word of God, the Word of God will become a miracle upon your life. The Word of God is the answers to your needs. The Word of God will become your strength. The Word of God will become your courage. The Word of God will empower us. When we begin to apply the Word of God will equip us and make us wise in this life.
Muna ang tao nag-apply sa pulong sa Ginoo, wala niya ginausikan ng iyang panahon. Sa mga butang nga kalibutan, iyang ginagugol ang tanan niyang kinabuhi sa butang nga Diyos nun. Kay kabalo siya nga pag-abot sa panahon, pagkatapos aning tanan nga naa sa kalibutan, mobalik siya sa Diyos. Unya ang Diyos nga iyang gisunod o gituman, mag-welcome sa iyaha ang tud sa kahangturan. Apan ko ng Kristiyano, igoratig pamati, walay pangandoy sa pagbuhat ni ini, giilad ra niya ang iyang sarili. And this is sad. This is sad. I do not know with you. Wow, kabulo sa inyo. Kung pila na katuig, giilad niyo mo imong kaugalingon. Sa paagi, nga namati ka lang sa mga wali, pero wala nagabuhat ni ini. Oches. Napay iko. Oches. Ako nagtuo ko na yung mga breakthrough mahitabuan eh. Sugod karong adlaw. Naay dili matugkad sa atong hunahuna nga ipahitabo sa Dios sa atong kinabuhi. The moment we cross over from just listening to doing the Word of God. Amen? Nguna nga, ayaw magpabilin nga mamati ka lang. Kaya ng Bible, giilad na nato ang atong kaugalingon. Amen? Karon, obserbahan nato ang atong kaugalingon. Let us try to examine. Let us try to evaluate ourselves in regards to our listening of the Word of God. Sa dihang makadungog tag mga wali, pila sa mga wali nga atong nadunggan, nahitabo na sa atong kinabuhi. Mao nang dunay evangelist gaingon, insya, wala kay katungod nga makadungog kag duha ka wali, samantalang ang uban wala pa. Ingon niya. Buti pa sabot niya, nga kung ikaw, nakadungog og wali, pulong sa Ginoo para sa imong kinabuhi, unya imong gibuhat kini, ikaw na pod ang gamiton sa Ginoo nga mahimong wali ngadto sa uban. Amen. Muna nga, kung gabalik-balik ka sa simbahan, daghan na kayong wali mong nadunggan, kasayang kung walay binuhatan. Unsa ka, kung ang uban nga naa diha mo'y nakadungog sa wali, ngay mong nadungog. Unsa na kahang nahitabo sa ilang kinabuhi. Tingali, layo na kayong lupad nila. Kung i-apply nila. Look at yourself. Kita mga Christian. How many years nga nangalagad ta sa Ginoo? How many years nga nakadungog tagwali? Ang pangutana, giilad ba nato itong sarili? Pwede ba, pastor? Ilaro na ko? Yes. Pwede na tumailad na itong sarili. How? By just listening and not doing the Word of God. So, sa'y gusto ni God, we need to start doing what we hear. Amen? Ingnay mo katapan na Brad, buhaton na yun nato ang atong madunggan. Buhaton na nato ang atong madungog. Amen? Amen? Kung sa ingon sa Bible, do not merely listen to the Word of God and deceive yourself. Do what it says. Amen? Ikaduhang rason, nganong dapat makatabok kita, ikaduhang rason, faith alone is dead. Nganong mutabok yun ka, gikan sa pagpamati ra, ngadto sa pagbuhat na. Kay kung makadungog ka, naay pagtuo. Pero kung pagtuo lang, walay buhat, patay na siya. Tanawang Bible, James chapter 2, verse 17. James 2:17. Iyon siya. So you see, faith by itself is not enough.
Kita tanan mo yun, is not enough. Faith is not enough. Kanang mo yun, ako nagtuo mo kus Ginoo, pastor. Bisa ng demonyo gatuo sa Ginoo. Gakurog pa siya sa kahadlok. Ikaw nagkurog ka. Wala. Mas power ang pagtuo sa demonyo. Gakurugod siya sa kahadlok sa Ginoo. Unya kita Kristiyano, di ta mahadlok sa Ginoo. Di ta mahadlok nga, di ta mag-tithe, di ta mahadlok anak, di ta mahadlok nga, di magbasag Bible, di ta mahadlok nga dili mag-pray. Wa ta mahadlok sa Ginoo. Pero mo ng Bible si Satanas, gakurog siya sa kahadlok sa Ginoo. Muna nga, kung pagtuo lang, ingon niya din faith alone is not enough. Is not enough. You have faith, very good. But your faith is not enough. Are you following? Ano din na mag-encounter, Pastor, no? Strong ang word, yes. Because ikaw ang giplanuhan sa Ginoo nga maka-breakthrough. When you cross over. When you cross over from listening to doing the word. So sabi ko sa Bible, faith alone, faith by itself is not enough unless it produces good deeds. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. Mao nang kinahanglan ta mo tabok. Dili igo nga maminaw lang tao niya mo tuo. Maayo man na kay pagtuo, salamat sa Dios kay naa kay pagtuo sa Dios. Pero ang Bible bold kay gasulti, kung pagtuo lay naa sa imuha, walay resulta, walay buhat, arang patadya na. Patay na nga pagtuo. Now, how many Christians today having a dead faith? Pila sa Kristohanon karon nga ilang pagtuo nga gibit-bit patay. Naabay patay nga pagtuo pastor naa. Sa unsang paagi ang pagtuo patay kung ang pagtuo walay buhat? It is dead and useless. So, sahay magpasigar po, ako, Kristiyano ko. Malipay man ta na, nga Kristiyano ka. Kung sa may gihimo nimo, sa imo pagka Kristiyano. Ato simbahan, pakpak kamay, kung ganahan. Kunya, kung sa kurasa ka batok simbahan, kung sa kurasa lang makaabot, usahay closing prayer na. Usahay conclusion na sa wali. Ang unsa imong masabtan, ana? Wala. Gahago-hago lang lagi. Muna pag ang atong pagtuo, walay buhat, patay gid siya. Gabit-bit ka pagtuo nga way gamit. Pagtuo nga walay gahom. Pag ang pagtuo patay, walay gahom na nga pagtuo. Ang pagtuo ko nga pagtuo patay, dili na makausab sa kinabuhi. Usa sa ilahanan nimo, nga ang imong pagtuo gibit-bit patay, kanang ang imong kinabuhi dili mausab. Pila na kakatuig nga Kristiyan. Mao lang gyapon imong gawi. Ang imong pagtuo patay. Ngano? Nga patay ang pagtuo na sa imo kay wala siya'y buhat. That's why ingon ang Bible, faith without work is dead. That's why our faith should be expressed by what we do. Ang atong pagtuo, dapat mapasundayag siya. Pinaagi sa atong ginabuhat. Think about that. Ang pagtuo, mapasundayag nato, pinaagi sa atong gibuhat, dili sa paglingkod. Hello? Hallelujah. Dapat akong pastor makadungog aning waliha ba? Mana itong ubang young people. Dapat among pastor makadungog aning waliha ba?
Ingna sila, tanawon sa internet, i-click ang PCCC, mag-subscribe din mo, i-click ang bell nga button para every time we have preaching here, makadungog sad ka, mausabot ang imong kinabuhi. Hallelujah! So our faith is expressed by what we do. Real faith in Jesus Christ is doing what Jesus is doing. Ang tinuod nga pagtuo sa Ginoo nga buhi, pagtuo nga nagabuhat sama sa gibuhat ni Kristo. Mailhan nimo ang imong pagtuo buhi, kaya ang imong gihimo ang gihimo ni Jesus. That's why if you are not doing the work of Jesus, your faith is dead. Patay ang imong pagtuo kung wala ka nagabuhat sa ginabuhat ni Kristo. Unsay ginahimo ni Kristo? Every day, He roam around the city preaching the gospel of God. Every day. Every day. Together with the disciple, galakaw sila from place to place, from barangay to barangay, from purok to purok. Every day, galakaw si Jesus. Ang ilang ginabuhat, together siyang disciple, is preaching the word of God. Healing those who are sick in their body. Helping those who are poor. Doing good to every man. Mao nang ginahimo ni Jesus every day. Pangutana, gahimo ba ka ana? Mao na ang tao nga wala gabuhat sa ginabuhat ni Jesus, ang iyang pagtuo, patay. Useless. Muna nga, gusto ni God nga ang pagtuo nga nasa imo, mahimong latayan sa iyang mga milagro. Gusto ni God nga ang pagtuo nga nasa imo, mahimong sandayong sa panalangin para sa imo. Ang tao nga nagtuo sa Ginoo, dili magpabilin sa iyang kahimtang. Kung kanang pagtuo nga nasa iya na ay binuhatan. Dili siya magpabilin sa iyang kalisod, dili siya magpabilin sa iyang mga pag-antos, dili siya magpabilin sa iyang kapobrehon. Pag ang tao nga gabuhat sa iyang pagtuo, ang pagtuo niya mo'y latayan sa milagro sa Ginoo. Hallelujah! Muna ingon ang 1 Corinthians 15 verse 58. Ingon siya, Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Unsay ingon sa Bible? Stand firm. Maglig-on para mahimutang healthy. No. Maglig-on ta para sa kinatibukan sa atong kinabuhi, always ginahatag nato ang atong lig-on nga kaugalingon fully to the work of the Lord. Ang tinguha ni Lord, nganong tagaan kag healthy nga kinabuhi, dili para malipay ka. Malipay si Lord nga malipay ka. Pero ang rason, nganong himoon ka sa Ginoong healthy, so that you can fully give yourselves to the work of the Lord. Mao na ang purpose, Brad. Gi-bless ka ni Lord so that you can do the work of the Lord. Muna kung ka-pray ka blessing para makapalit na kag bagong cellphone, malangan gyud ka anak. Kung ka-pray ka panalangin sa Ginoo para makapalit kag bagong TV, malangan gyud ka anak. Pero kung gabuhat ka sa buluhaton sa Ginoo, you do not need to pray for blessing. Because blessing will just come. Nguningon ang Bible, Therefore, my dear brothers and sisters, apil ha? Stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because
You know that your labor in the Lord is not in vain. Bisan gamay lang, pero imong ginabuhat para sa Ginoo, dili na makalimtan sa Ginoo. Bisan gamay lang ang imong nahimo, tungod kay naa kay ginabuhat para sa buluhaton sa Ginoo, dili gyud ka pakyason sa Ginoo. Sa matagtak na mo bisita ang Dios sa iyang mga kanakan, dili gyud kaniya labyan. Hapitan ka. Hapitan ka sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So sa sa Bible, let nothing move you, but always give yourself fully to the work of the Lord. Now listen to this. Christianity, real Christianity, is not just a display of our walk of faith, but by our works of faith. Sabi na, usbon ako, ang tinuod nga Kristyanismo, dili na siya pasundayag sa kinabuhi sa pagtuo, kundili sa buhat sa pagtuo. Ang mga Christian, gapadisplay lang sa simbahan. Make up diri, di man natautan. Pero, kung ang atong tumong manig simbahan para mag-display lang, dili na mo'y tinuod nga Christianity. Ang tinuod nga Christianity is not a display about your faith, life of faith, but a display of your works of faith. Muna nga, diri sa Bible, if you read the book of Acts, grabe kayo ang power ni Lord nga galihok sa mga Kristiyano sa unang panahon. Anino lang sa mga disipulo, muayo na og balatianon. Anino lang. No, sa una, nauso sa ila ka ng sinina, ipadala lang. Pastor, namin silingan ng sakit. Ingon ng doktor, wiper ng doktor, di na mada. Sige, dala niya ako sinina. Ibutang dito sa iya, maayo na siya. Sinina lang, ipadala, maayo. Muna sa una, nauso ng tubig, nabubuan lang, maayo. Anak ka, grabe ang pagpasundayag sa gahom sa Ginoo. Pinagi siya ang mga disipulo. The moment nga mga disipulo nakatabok, nga wala lang sila igo nagtuo sa Ginoo, gitrabaho nila ang ilang pagtuo. Kaya tinuod nga Kristyanismo dili siya pasundayag sa kinabuhi sa pagtuo, kundi sa trabaho sa atong pagtuo. Amen? Many Christians never realize this, that real faith is not just living for God, but working for God. Mao niya ko mahibawi sa daghang Kristiyano. Nga ang pagkinabuhi ng Kristiyano is not just, Christianity is not just living for God, but doing, working for God. Are you following? Ang pagkakristyano, dili lang na siya pagkinabuhi na Diyos nun. Maayo man kung Diyos nun na ta, buutan na. Di na ta palahubog, di na ta nagadik, di na ta immoral. Maayo na siya. Pero it's not enough. To be a good Christian is not enough. You need to work the work of God. That's what faith is all about. Ang buhi nga pagtuo, dili na una-una lang nga nagsalig ko sa Ginoo. Trabaho na siya. When it comes to faith, it is verb. Faith is verb. It is doing something. Muna ingon ng verse sa Bible. Ingon siya, faith without work is dead. Ngano nga pagtuo dapat na ibuhat? Kaya ang pagtuo manggod, buhat na siya. Dili na siya kinabuhi lang. So kung nagkinabuhi ka sa pagtuo, maayo man. Maayo man ang kinabuhi ka sa pagtuo. Pero ang tinuod nga pagtuo, doon ay buhat. Amen. And the faith that works starts
by offering ourselves to the work of the Lord. Ang pagtuo lang nga nagatrabaho, magsugod kung atong itahan ang tibok natong kinabuhi sa buluhaton sa Dios. Can you imagine? Unsay mahitabo sa kalibutan pila ka adlaw gikan karon? Kung inani ka baga nga Kristiyano, ginabuhat nilang ilang pagtuo. Can you imagine? Morning gaampo ta, evening gaampo ta, morning gabasa ta Bible, morning ga devotional ta. We read as much as we can. We find the will of God every day. We are looking for the presence of God every day. Ang atong desire, ang atong hunger, kanunay nasa Ginoo. Look, unsa kahang mahitabo sa atong komunidad? Unsa mahitabo sa atong barangay? Kung inaani ka baga sa mga tao, ang kapangita sa presensya sa Ginoo kada adlaw, nangandoy sa pagbuhat sa mga sugo sa Ginoo. Unsa kaha ang imong epekto? Kung ang imong pagtuo, dili lang igo ikinabuhi, kung dili ginabuhat na nimo. Unsa kang epekto? Una sa tanan, ang imong pamilya maluwas. Oh, pag ang imong trabaho, pag ang imong pagtuo ga trabaho, ang imong pamilya maluwas. At tanawa, pag ang imong pamilya wala mga lagad sa Ginoo, pangutan-an ang pagtuo nimo kung tinuod na. Kay kung ako nagtuo sa Ginoo, unya ginatrabaho nako, unang maapektuhan ang akong pamilya. Mosunod sa sila sa pag-alagad sa Ginoo. Oh, human, of course, magkakaparintihan. Kutob sa mga tao nga i-connect sa Ginoo sa atong kinabuhi. Maapektuhan sa atong kinabuhi. Ngano? Kaya nga atong pagtuo, buhi nga nagalihok. Dili siya huna-huna lang. Karon sa atong panahon, daghang Kristiyano di mo mailhan. Kay pag mamaligag isda sa palengke, ang timbangan pareha gyapon sa ubang tao nga dili Kristohanon. Hiwi gyapon. My God. Kristiyan, ang timbangan pareha lang sa dili Kristiyan. Ana, nay-ana ba? Kabantay mo, kapamalingki mo. Ikaw nga mo gyud timbangan na di mo gyud matulid. Unsa may sikreto anang pagpanikas? Nga di man na ikalipay sa Ginoo. Ingon ang proverbio, gikaligutan sa Dios ang tikasan nga timbangan. Pero nganong kini mga Kristiyano ba gyapon ni mga tawhan na pag imong pangutanon? Unsa relihiyon nimo grad? Christian ko. Christian ko. Christian in the Philippines is 82%. But only 15% of that 82% are real Christians who read the Bible, who do their faith. Parihagod sa daghan nato dire. We are doing our faith. We are doing what we are believing for. We read the Word of God, not just to learn, but for our lives to change. Amen? Gabasa tag Bible, dili para idaot, dili para itamay nato sa uban. Gabasa tag Bible para nga itong kinabuhi maalibyuhan. Para mausab ang atong gawi. Para mausab ang atong kinabuhi. Kay gusto nato, kung doon na may malipay sa atong kinabuhi, dili ang mga tao, kundi ang Dios nga nagtawag ka nato. Malipay siya sa kausaban sa atong kinabuhi. Amen! Hallelujah, Lord. Akong tingog, Lord. Salamat. That's why the Bible said, balikan na to ang 1 Corinthians 15 verse 58. It said, therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is never be in vain. Not in vain. That's why we are encouraged to participate the Word of God always. Ayaw tanaw lang, ayaw magtanaw lang. Physicians, ayaw magtanaw lang sa gibuhat sa uban. Appeal. Fully
Give yourselves to the work of the Lord. Why? Because when you do it, your labor is not in vain. Now notice the word always. Notice the word always. Nganong always manggod ihatag nato ato kinabuhi sa buluhaton sa Ginoo? Nganong always man? Because working for the Lord will be until He comes. That's why always give yourself. Nganong always man? Kaya ang pagtrabaho sa atong pagtuo para mahimo kining buhi, himo na to kini pinagi sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo hangtod sa pagbalik sa Ginoo. And listen to this. Giving yourselves is the highest form of giving. Not the tithe, not the offering. Yourself. Giving yourself to God, surrendering yourself to God, allowing God to use your life is the greatest offering you can give to God that honors God for eternity. When you give yourself, doing the work of the ministry, giving yourself is your highest form of giving. Pag mahatag na nato ang atong kaugalingon sa Ginoo, ang ubang butang mahatag na nato na. Ang rason nganong bisan tayt dili kahatag kay ang iyang sarili wala pa niya mahatag sa Ginoo. Now listen to this. When you surrender your life to God, that is the best offering you can give. Other things, you can do it. Pero kung tithe di nimo mahatag, wa pa nimo mahalad ang imong kinabuhi sa Ginoo. Kaya ang pinakataas nga offering nga atong mahatag is not our tithe. It's our life. Pag surrendered na ang imong kinabuhi, bisan unsang butang, kaya nimo i-surrender sa Ginoo. Hello? Mao na hinungdan, ngano daghang Kristiyano dili ka abante sa ilang kinabuhi. Ngano? Tungod kay una, wala pa niya mahalad ang iyang kaugalingon sa Ginoo. Pero kung mahalad na ang tibok niya kinabuhi sa Ginoo, bisan unsang butang sa kinabuhi, mahalad niya sa Ginoo. Iyang talent, iyang treasure, iyang heart. Are you following? So this is what the Lord is expecting from His people, from all of us, above anything else, to offer our lives to Him. Real faith is expressed by always giving ourselves fully to the work of the Lord. Last but not the least, number 3, and I believe you like this. Among these 3, kining number 3 mo'y ganahan kay sa kadaghanan nga iwali. Unsay ikatulong rason nganong dapat mo tabok ta? Di lang ta igo mamati kundi magbuhat na. Ngano? Ikatulong rason, because in the doing is the promised blessing. Nganong kinahanglan mo tabok na ka? Gikan sa pagpamati ngadto sa pagbuhat na sa imong napamatian. Kay diha sa pagbuhat ang saad nga panalangin. Wala may ni-agree? Pasensya mo ha, kaya ang mo-agree lang ani ang makadawat. Paminaw ha? Ikatulong rason, nganong dapat makatabok ka, ug ako, gikan sa pagpamati nga to sa pagbuhat. Kay diha sa pagbuhat naman God, sa pagbuhat na nato, diha ang saad sa panalangin. Dili sa pagpamati. Paminaw. John 13, verse 15. Sabay ko ninyo pagbasa ani. (13 verse 15), okay. I have given, si Jesus nagsulti ani. Si Jesus, siya, I have given you an example. Kita tanong mo sigit, example. Say it again. Kung sa inyo ni Jesus, I have given you an example. For what?
to follow. So si Jesus, yung siya nga, tagaan tamog example, Brad, para sundon ninyo. Unsa man ang example? Yung siya, I have done to you. Next verse, 16. I have done to you. I tell you the truth. Slaves are not greater than their master, nor is the messenger more important than the one who sends the message. Verse 17. Now that you know these things. Now, yung si Jesus, naghatag og example para yung sundon. Karon, nga nakahibalo na mo. Nakabalo na ta. Kita tanan din, nakahibalo na ta. Pero tanawa ang saad sa Ginoo. God will bless you for doing them. Karon nga nakahibalo ka na. Sa example nga kung gipakita nga dapat sundo nimo. Ingon niya, karon nga nakahibalo na ka. Ingon niya, panalanginan ka kung buhaton nimo na. Tama ba pagkayon? Karon nga nasayod ka na, panalanginan ka kung buhaton nimo na. Unsa ang pagmodel? Now, unsay example gipakita ni Jesus all over the scripture? Jesus gave us an example how to obey the Father, how to follow His will. Even in surrendering His life to the cross, Jesus did it for the glory and honor of the Father. Gihimo niya, bisan ng kamatayon, gisuong niya ni Jesus para lang mapasidunggan ng Amahan. Jesus loved to honor our Heavenly Father by doing the Word of God. Unya, kana nga example, gipakita ni Jesus sa tuwa for us to follow. Amen? Karon nga nasayod na ta. Now that you know these things, God will bless you for doing them. Dili sa pagpaminaw o sa pagkahibalo, panalanginan ta sa Ginoo sa pagbuhat. Tama? Now think about it. Atong basahon ng Bible, kusgo na itong basa. Ready? Go! Asa ta panalanginan sa Ginoo? Sa diyang nakasabot ta sa Bible o sa diyang gibuhat na nato ang nasa Bible? Sa pagbuhat. Kisay mo wala na dire. Sa pagbuhat di ay, ang sikreto sa panalangin, dili sa pagpaminaw ra, sa pagbuhat niini. Muna ang panalangin, dili kinahanglan ng puan. Muabot na siya kung gabuhat ka. Correct? Kung ikaw mag-explain na unsa ano pag-explain? Tama ba ang explanation? Mauni siya. Straight to the point. Ang Diyos, magpanalangin kanimo, dili tungod kay maayo ka maminaw ug wali. Kung dili, inigabot sa adlaw, nga buhaton na nimo ang imong nasabtan. Now that you know these things, God will bless you when you do them. Amen? So what Jesus is saying, the blessing is not in the knowing, but in the doing. Amen? That's why, if we want the blessings of God, we need to cross over from listening to doing. Amen. Amen. Mga tana ko, kisay gusto diri sa panalangin sa Ginoo? Kisay gusto i-promote sa Ginoo? Gusto ba ka nga impason sa Ginoo ang tanan nimong utang? Gusto ba ka nga panilibdan ka sa Ginoo bisag asa ka moadto? Gusto ba ka sa dugang grasya ug pabor sa Ginoo? Moabot na kung makatabok na ka.
gikan sa pagpamati ngadto sa pagbuhat na. Kay lagi ang Dios magpanalangin dili sa pagpamati ra. Daghan na kag napamatian, nakalimtan ganimo ang daghan. Tama? Otses na pod pastor uy. Daghan na ta napamatian. Pero ang gihulat sa Ginoo, ang adlaw nga magsugod na ka og buhat sa kasuguan sa Ginoo. Mao na ang gibantayan sa Ginoo. God is looking not to those people who listen to the word. He is looking for the people who do the word. May one time bitaw sa Bible, story sa Bible, si Jesus o ang disciple, there is dool sa stage, diha sila sa offering basket. Unya, sa diyan niabot ang offering sa mga tao, ingo si Jesus and disciple, oh, nakita ninyo ito ng hatag o offering, kinsa sa ilaha ang dako og nahatag. Unya mga disciple, tanaw sila. Ang uban kauna-una, akatong dato, kayo sa kalibo yung gihatag. Nya doon ay balo naghatag, balo naghatag. Hatag niya, duha ka dako ba? Ang ilang duha ka dako, gamay. Walay nakadakop sa akong komedya. Ang ilang duha ka dako sa una, gamay. Wala gihapon, haleluya, sige. So karon, ingon si Jesus, kinsa sa ilang naghatag og dako? Kadto ba naghatag og duha ka gamay, duha ka dako o kadto naghatag og sa kalibo? Ingon si Jesus sa ilaha. Kabalo mo, ang pinakadako og nahatag kadto naghatag og duha ka dako. Ngano man, balo siya, balo. Walay trabaho. Wala siya giya gawas atong duha lang ka sentimo. Unya, imbis magamit to niya para makakaunsag paniudto. Pero tungod kay gusto siya magpasidungog sa Ginoo, gusto niya trabahoon ang iyang tinuuhan, gihatag niya ang tanan. Duha ka dako gihatag niya. Wala na siya naguna-una unsay kaunon niya inighuman sa simba. Gihatag niya ang tanan sa Ginoo. Muna ingon si Jesus, siya ang balo mo'y pinakadako nga nahatag. Ngano? Kay wala na nabilin sa iya ha. Gihatag niyang tanan. Samantalang ang dato, ang ilang gihatag, mumho lang. Kay bulo mo kung siya mumho? Sobra, bahaw ra sa ilang pagkaon. Sobra sa ilang bahandi. Ang gihatag mo nang, bisa ko sa kalibo, murag ako tanahon, pero wala katarog sa ilang daghang bahandi. Ang ilang gihatag. Muna ang ilang gihatag, gamay ra. Kung iporsinto nimo sa panalangin sa Ginoo grasya nga gipaabot sa Dios kanila. Samantalang ang balo gihatag niya ang tanan. So what happened? Ang balo gabuhat sa iyang tinuuhan. Samantalang ang dato sa lingkapaw lang. That's why if we desire the blessings of God, let us cross over. Mutabok ta brad. Sis, manabok na ta. Ayaw sugot nga human ning encounter, mo balik ka sa daan. Ayaw. Nakaangat ka na karon. Ikaduha pa lang nimo kaadlaw ni, pero niangat nang imong kinabuhi, niangat nang imong pagtuo, niangat nang imong pangandoy sa kinabuhi. Ayaw sugot nga mo balik ka. Gikan ka sa kagahapon nga walay hinungdan ug walay pulos. Karon, ania ka na, gi-welcome ka na sa Ginoo. Sa bag-ong level sa kinabuhi. Pag kinabuhi, uban sa gahom sa Ginoo. Maunang ayaw sugot nga dili ka makatabok. Kung doon na may usa sa butang nga dapat nimong tinguhaon o giampo gyud sa Ginoo, Lord, tabangi ko nga makatabok ko, Lord. Nga dili ko magpabilin nga ma-enjoy lang kung paminaw, pauli, balik na po Domingo, paminaw, pauli. Lord, tabangi ko, Lord, nga makakaton ko sa pagbuhat sa akong nadunggan. Ngano? Nganong kinahanglan mo buhat ta sa atong nadunggan? Kaya ang pagkasabot sa pulong sa Ginoo, nga walay buhat, pag-ilad lang sa atong kaugalingon. Ikaduha, nga nung makatabok, dapat makatabok ta, kaya ang pagtuo nga wala ginabuhat, patay o walay bili. Ikatulong nga rason nga nung dapat makatabok ta,
Kay diha sa pagbuhat naman God, diha sa pagtuman naman God, ang saad ng panalangin. Ingon si Jesus, God will bless you when you do them. Amen? Hallelujah! So sa buhaton na ito karong buntag, we will pray that God will help us. O tatabangan ta ni Lord, nga mao na lang ni ang katapusang Domingo, nga maminaw lang ta. Kay sugod karong Domingo ha, ang atong napaminawan, atong buhaton. Mo bitaw nga diri sa church, we really encourage everyone to take note. Ngano? Para di nato makalimtan ang mensahe sa Ginoo. Amen. Kung muanhi ka lang, maminaw ka lang, mangninghawa ka lang, sultihan ta ka, pag uli ni mo sa balay, ambot ko na kay mahinomduman. Ngayon siguro ka, kung sa'yo na yung pastor sa bulok, di ko kahinomdom. Kung nakahinomdom pa lang ka sa mga maayong mensahe gihatag sa Ginoo sa imo, dugay na kang niangat sa kinabuhi. Kaya ang Ginoo dili mapasagaron. Dili siya bungol. Dili siya buta. Kita sa Dios ang tanan kalabot sa atong kinabuhi. Walay nalilong sa Ginoo. Walay matabunan sa pananaw sa Dios. Ang tanan kita sa Dios. Hayag pa sa siga sa adlaw ang mata sa Ginoo nga nagtanaw sa tuwa. Tanang adlaw, tanang ginabuhat na to kada adlaw, kita na tanan sa Ginoo. Pag nakita sa Dios nga nalipay siya sa kinabuhi nimo, dili na ka kinahanglan magpakiluoy og panalangin sa iya. Kaya ang Dios nato mas buutan pa kaysa ako. Ang Dios nato buutan pa kaysa imo. Ang Dios nato buutan kayo, walay makakumpara kaniya. Gihigugma ganita niya sa panahon nga wa pa ta makaila sa iya. Unsa pa ka karon kung magtuman na ta? Walay makapugong sa panalangin para sa imo. Ayaw kaibog sa uban. Ngano man niya kusilingan ni Uswag, wa man niya katog simbahan, wa man niya kabasag Bible, wala man niya devotional, nusok man niya sila. Nasaag bang Ginoo? Nga niya man ko nagpuyo diri, wala kabalong Ginoo nga niya ako nagpuyo, silingan rami, nganong sa ni Uswag ako wala. Brad, sis, ayaw kaibog sa ilahan. Kayang taong dautan, kung sila wala nagtagad sa pag-alagad sa Ginoo, doon na sila kabutangan o niya inigabot sa adlaw. Apan ikaw nga gitawag sa Ginoo. Kabulo ka unsay gusto ni Lord, magsugod ka sa uno. Isalig nimo ang imong kinabuhi sa Ginoo. Ayaw sa imong kaugalingon. Gihimo na nato na nga nagsaligtas atong sarili, kapakyasan lang ang atong naangkon. Ang atong kasing-kasing puno sa samad tungod sa frustrations. We try very hard to run ourselves and we fail. Tistingan nato si Lord magpadagan. Amen. Moingon ta ba, Lord, ikaw padagan sa akong kinabuhi. Sugod karong Domingo ha, Lord. Kini nga akong pag-apil sa simpa karong Domingo ha. Sinugdanan ni Lord sa akong breakthrough. Sinugdanan ni Lord sa kausaban sa akong kinabuhi. Ginoo, tabangi ko nga makatabok. Dili ko magpabilin nga maminaw lang, Lord. Ilista na ko ang tanang gisulti nimo. Para nigulin ako sa balay, palikan ako pagtuon. Akong susihon kung tama ba yun ang gibasa ni Pastor, insakto ba ni nasa Bible? Tama ba ni? Kay tingaling nagpataka lang ni si Pastor Ugwali, akong susihon kung tama ba ni? And the Holy Spirit will reveal to you more than what I tell you today. Because the Holy Spirit knows everything. The Holy Spirit knows the great plan of God for your life.
And the Holy Spirit will reveal to you kung sa'yo dapat nimong buhaton. When you open your mouth, speak the goodness of God. Pag moabli ka sa imong baba, isulti ang pagkamayo sa Ginoo. Dili ang ubang tao. Yes, some people help you, but they cannot save you. Muna kung doon naman kayo istorya, ayaw ang kinabuhi sa ubang mga tao. Ang kinabuhi nimo nga binag-o sa Ginoo. Amen. Isulti nato sa uban ang kaluoy sa Ginoo nga atong nasinatian. Isulti nato sa uban ang grasya sa Ginoo nga atong nadawatan. Ang pabor nga atong nadawatan, isulti nato sa uban. And the Lord will bless you. Amen. Sa manindog ta mga igsoon. Kini ang atong yampo. Magambot ang Ginoo. Magtabang ka nato nga makatabok ta sa pikas tampi. The greatest crossover in your life is when you do what you know. The greatest crossover in your life is when you are doing what you are knowing.